Kinwestiyon ng ilang kongresista ang memo mula sa Civil Service Commission na nililimitahan ang paggamit ng social media ng mga kawani ng gobyerno. Giit ng mga mambabatas, labag sa batas ang polisiya. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga kawani ng pamahalaan na bawal silang makisalo directly o indirectly sa anumang partisan political activity, alinsunod na rin sa itinatakda ng 1987 Constitution. Bukod sa mahabang listahan kung ano ang ipinagbabawal, pinaalalahanan ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na bawal ang pag-like, mag-comment, mag-share, mag-repost at pati mag-follow ng mga account ng mga political party dahil ito raw ay partisan political activity kahit pa ito ay ginawa sa labas ng oras ng trabaho. I hope that we can still maintain that our civil servants remains to be non-partisan and apolitical, but as simple liking for a very simple reason that they like the messaging na hindi naman sila nang-endorso o nangangampanya doon sa kandidato is to me too restrictive and too punitive. Sa isang pahayag, sinabi rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na malinaw na labag ito sa karapatan ng mga kawani ng pamahalaan sa kanilang freedom of expression at political participation. Dahil sa pagbabawal sa simpleng social media interactions, pinatatahimik daw ng CSC ang boses ng nasa 2 milyong manggagawa. Dagdag pa ni Castro, hindi basta-basta pwedeng palitan ng CSC ang interpretasyon nito sa batas, lalo't kasama nila ang COMELEC noong 2015 na nagsabing hindi pinagbabawal ang paglalike, share at comment sa social media. Sakop din ng memo ang lahat ng naka-leave of absence. Kalakip din sa memo ng CSC ang 1 hanggang 6 na buwang suspensyon para sa unang offense habang dismissal from service para sa ikalawang offense. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel.